I suggest na kailangan aralin mo talaga ang negosyo. Kailangan aralin mo siya, kailangan intindihin mo siya kung bakit kailangan mo itong seryosohin. Huwag mong gawing career yung pagiging OFW. Lagi yung tandaan, yung pagiging OFW, kailangan daanan nyo lang. Yun ang stepping stone nyo para makuha yung pangarap nyo. Pero hindi ka dapat pumapayag na naging tambayan mo na siya habang pagtanda mo. Yes. Kasi wala talagang yung mayaman sa pagiging OFW, wala din yung mayaman sa pagiging empleyado. Correct. Kasi based din naman sa experience ko, hindi man sa pag-aano, yung mga kapatid ko kasi halos graduate sila. Sa anin kami magkakapatid, ako lang hindi nakatapos at saka yung panganay namin. Then, pero, ang masabi ko talaga is, na dahil sa ganitong industry, ang mga na-achieve ko, hindi na-achieve ng mga kapatid ko, kahit teacher pa sila. Kaya, sa mga andito talaga, gawin nyo to ng seryoso. Then, huwag kayong pumayag na naubos lagi yung sweldo nyo naubos sa padala. Imagine nyo maraming nangangamusta ngayon sa'yo kasi first week. May hadiah. Hindi lang hadiah. Alam kasi ng pamilya kung kailan yung sweldo. Pag kailan yung sweldo, maya-maya na yung pangamusta. Pero subukan yung, sa kalagitnaan ng malayo pa yung sweldo. Wala nga may nakaalala eh. Tuwing iyak mo dyan, wala ka kakampi. Ang kakampi mo lang, sarili mo at saka si God. Kaya kailangan ang gawin mo habang andyan ka, gawin mo yung negosyo. Huwag mong iubos padala yung pera mo kasi magpadala ka ng malaki o maliit, lagi yan kulang. Imagine mo, baka mamaya 5 years ka na dyan. Hanggang ngayon yung utang mo hindi pa natatapos. Kaya malabo kang aasenso kung hanggang ngayon ang utang mo binabayaran yung tipong 50,000 lang inutang mo bago ka umalis. Ngayon, ang 50,000 utang mo pa din. Yun kasi ang reality. Kaya huwag kang pumayag na mangyari sa'yo yan. Kaya gawin mo talaga yung negosyo na to. Kasi ito ang magdadrive sa'yo para makapag-for good ka. Pangarapin mo na mag-for good ka.